Hello. Good evening. Hello, hello. Hello, hello, hello. Good evening. Ah, naka-on. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. At purihin ng Panginoon. At wait lang po. Checking ko lang ho. Okay. Hello. Yun. Okay. Magandang gabi po. Welcome po sa Jesus Ministry Church. Dito po sa San Mateo Rizal. Welcome po sa 275th Wednesday service po natin. And every Sunday po, tayo po ay nasa chapter 4 na po ng Book of Luke. At pagpapatuloy po natin yung mga karugtong ng ministry ni Jesus. So, nag-start siya ng ministry last Sunday. Sinare po sa atin ating kapatid na si Brother Jimboy. So, tuloy lang po natin yon. Series naman po tayo even ngayon. We study the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse. At malapit na rin po tayo matapos dito po sa Book of Deuteronomy. Ngayon po ay Deuteronomy chapter 32. Sa mga ilang verses lang po ito. Beginning verse 45 to 52. So, ngayon po ay the reasons why Moses did not enter the promised land. Dinaanan na rin na po natin to, pero ngayon, ibinalikan ulit ng Panginoon. And then, maganda, mabalikan din natin ano ang mga dahilan. So, makikita natin na very, tayo dito, nakaka-relate po tayo dahil, parang human nature minsan, yung mga pagsuway eh. Pero tingnan natin kung ano yung mga dahilan. Sige po, let's start with prayer. Aming Diyos, salamat. Purihin at dakilain ka, Ama, sa gabing ito. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muli in-appoint ninyo to preach the word para sa mga kapatid dito sa church. Ganun din po sa mga viewers, sa mga walang sawa na nagpapatuloy na makasama namin sa pag-aaral. Salamat po ng marami. At biyaya rin, Panginoon, sa araw na ito ay binigyan mo ako ng panibagong karagdagang 1 taon. Salamat po sa blessing na ito, Panginoon. Nataas ko po ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. So, marami po salamat pala sa mga bumati sa akin. Today is my birthday. Salamat po sa inyo. At naway, balik ni Lord yung mga blessings. Yung maalala lang po ako at batiin, masaya na po ako noon. At salamat sa Panginoon sa age ko ngayon, 59 years old. So, loobin ng Lord, umabot ako ng 60 next year. Magiging dual citizen na po. Sige po, maraming po salamat. Sige po, let's start with summary. Okay, ano po ba yung mga teaching last week? 2 weeks ago, nagkaroon po tayo ng part 1 and part 2. Gumawa ang Panginoon ng lyrics ng kanta. Ito po ay kanta para maging warning and then memorial song for the Israelites kapag nakapasok na po sila sa Promised Land. Ito po ay, kung tinawag ko po ito na Song of Conviction. Kinonsise ni Lord yung mga lyrics dito para ipaunawa sa mga Israelites yung kahalagahan at yung pagka-Diyos at yung mga kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa mga Israelites. Ito po ay utos, actually. So, nagkaroon tayo last week ng part 2, then 2 weeks ago, part 1. Yung buong lyrics, buong kanta na isinulat ni Moses. Siya po yung nag-jot down doon, pero lyrics po yun ng Panginoon. Nag-compose doon ang Diyos.
Tingnan po natin yung utos. Deuteronomy 31 verse 19, New King James Version. Anong dahilan? Now, therefore, sabi dito ng Panginoon, write down this song of yourselves. Sabi niya kay Moses, and teach it to the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel. Magiging witness daw to sa Diyos para laban sa mga Israelita. Kasi nakita nga ng Diyos na hindi talaga standard yung pagtupad ng mga Israelita kapag may mga bagong generation na babago. Kaya nga laging sinasabi ng Panginoon, ituro ninyo ito sa mga anak ninyo para even yung mga bata pa lang, nalalaman nila kagad yung mga utos ng Diyos. So, last 2 weeks, part 1 and part 2 po yung ating pinag-aralan doon sa lyrics ng kanta na ito. Now, this evening, ito po yung karugtong lang, verse 45 hanggang verse 52. So, mamaya, babanggitin ulit ito, mamaya, tungkol naman kay Moses. Paakyatin siya sa bundok ng Nebo para ipakita sa kanya in a distance yung lugar ng Kanaan na hindi niya mapapasok. So, sige po, let's start with verse 45. Pagkatapos sabihin ni Moses ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, yung mga salita na pinasabi ng Panginoon. Verse 46, ay kanyang sinabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita na aking pinapatotohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Ilagay, sabi dito, ilagay ninyo sa puso. Sabi ni Moses, tapos iutos sa mga anak nila, and then, syempre po, from generation to generation, ituturo po ito ng mga Israelita. Ilagay daw sa puso, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ito? Ito po ay utos ng mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin na ilagay sa puso? Ibig sabihin ay kailangan maging mahalin mo. No? Pag ang isang bagay ay sa puso, mga kapatid, ang sense naman ng puso natin ay, ang function nito ay magmahal. So tingnan natin, what is the function of our heart in biblical principles? The heart is the core of person's spiritual being. The heart is the core of person's spiritual being, functioning as a center of worship, love, and decision-making for God. It is the source of one's deepest affection, thoughts, and plans. And it is the seat of one's relationship with God. Binanggit ito ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 and reiterated by Jesus sa Mark chapter 12 verse 30. Tingnan natin yung Mark 12 verse 30 sa Tagalog. Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. This is a command, mga kapatid. Kaya pag sinabing puso, ito po ay may ibig sabihin tungkol sa pag-ibig. Kay Jesus, mga kapatid, is not only in heart, but love the Lord with all of your soul, mind, and strength. So lahat po ito, soul, mind, strength, heart, lahat ito ay merong feelings, merong itong function. Kumikilos po ito. Kaya kung lahat po ito ay naroon ang pag-ibig doon sa apat na ito, wala na pong
bakante. Puno na. Ibig sabihin, wala nang space para sa ibang bagay pa. Hindi na ma-out of focus ang tao sa ibang bagay kasi andun na lahat. Puno na yung kanyang buong pagkatao ng pag-ibig ng Diyos o pag-ibig niya dapat sa Diyos. Puno na. Ibig sabihin, lahat andun na eh. Lahat ng mga areas eh. Heart, mind, soul, and strength. Kapag mahal natin ang Panginoon, although sinasabi ni Moses, ilagay sa puso yung mga utos na ito kasi nga, kailangan mahalin. Ngayon, pag mahal natin ang Panginoon, all things concerning to God or through God is important and must be important to us. Ibig sabihin, dapat minamahal din natin yung mga bagay na may concern sa Diyos. Kapag utos niya ito, mahalin din natin ito. Kapag sinabi niya ito, mahalin natin ito. Kapag ito'y batas, mahalin din natin ito. Na ang pagmamahal ay may kalakip na pagsunod. The result of deepest affection and love to God is obedience. Obedience without complaining. Dapat walang mga pagrereklamo or arguing before the Lord. Kaya ang sabi ni Moses dito, no, sa verse 46, no, set your heart. Ilagay ninyo sa puso ninyo itong mga salitang ito. Set your heart on all the words which I testify among you today. Ito ay lyrics ng kanta. Bakit po kailangan ilagay sa puso? Bakit po kailangan ilagay sa puso? Tuloy lang natin, verse 47. Sapagkat ito'y hindi hamak. Sabi ni Moses, hindi hamak na bagay sa inyo. Hindi ito parang small time lang na parang okay lang, baliwalain mo, no? Hindi po. Sabi ni Moses, sapagkat ito'y inyong buhay. Nakadepende po dito sa lyrics na ito ang buhay nila. At sa pamamagitan ng bagay na ito ay inyong pahabain ang inyong mga araw sa lupain ng inyong itinawid sa Jordan o Hordan upang ang kinin. Na yung lyrics ng kanta na pinag-aralan natin 2 weeks ago, hinati kasi natin siya, part 1 and part 2, ay napakahalaga po ito. Tingnan natin sa New King James Version, Deuteronomy 32:47. For it is not a futile thing for you, because it is your life. And by this word you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess. Excuse me. Because this is important. Importante po ito sa mga Israelita sapagkat ito ang kanilang buhay. Sabi ni Moses, it is your life. So they must understand each word and phrases of this song. So the Lord concise the lyrics of this song. Pinekli, pero malaman. And also this lyrics is also yung true feelings ng Diyos. Totoo, walang pag-aalilangan. Totoo na walang halong pagkukunwari yung feelings ng Diyos dito. This is personal feelings ng Panginoon, itong lyrics na ito, para sa mga Israelita. Ibig sabihin, kung titignan natin, medyo bigo ang Diyos sa kanila, kaya nagubilinan sila ng lyrics na ito, ng kantang ito, when they cross the Jordan River, para paalala na ito yung nangyari sa kabila ng Jordan. Ito yung past history nila, and then pinaikli ng Diyos para ipaunawa na huwag nilang pababayaan ito. Sapagkat kapag pinabayaan nila ito, sabi dito, no, nakadepende sa lyrics na ito, ang mga buhay nila. Kaya hindi ito pwedeng hamakin ng mga Israelita. Sabi nga ni sa Tagalog, hindi hamak na bagay sa inyo. Ibig sabihin, huwag niyo hamakin ito. Kung hahamakin nila ito, mapapahamak sila. Mapapahamak din ang buhay nila kung hahamakin nila ito. Kung hindi nila papansinin at susundin ang mga sinasabi dito ng Panginoon.
Now, ang tanong ba, ito syempre po, iiwanan na rin natin to sa pag-aaral natin. And then, hindi ako sure, pero after this po ba, nagampanan po ba nila ito onward or on the days forward? According sa mga historian, sa mga scholars po, meron pong tinatawag na daily, weekly, and annually recitation. Actually, hindi na siya naging kanta kasi nga mahaba. Siguro, dalawa po yung song ni Moses. Actually, yung Deuteronomy Exodus chapter 15, verse 1 to 18, Song of Moses and Miriam po yon. Kasi po, pagtawid nila doon sa Red Sea, nagtagumpay po sila, hinati ng Diyos yung dagat, nakatawid sila. And then they sang a beautiful song of worship to the Lord. Kaya nga, isa rin yon. But this Deuteronomy 32, itong lyrics na ito is, ano po ito? Composed by the Lord. Kanta po ito. And then kilala rin to sa kanta tinatawag na Song of Moses. Deuteronomy 32 nga lang. So, ito po ba yung nagagamit nila? Yes po, mga kapatid. Meron po silang tinatawag na daily basis, daily recitation. Actually, sabi dito, no? Hindi raw ito nakakanta ng constantly because nare-recite lang. Halimbawa, nababanggit lang, kabisado po nila, nagre-review po sila, nagme-memorize po sila ng mga kanta o kaya verses. So, in daily basis, nire-recite po nila ito, daily recitation, in their morning prayers, ang mga Israelita. And in weekly recitation is part of a weekly Torah portion called, kung tawagin ay Haazinu. Doon sa weekly fellowship nila na binabasa yung Torah is 5 books of Moses. Yung portion po na binabasa ito, I believe, ito po yung Sabbath rest, kung tawagin weekly. So, ito po ay, yung portion na ito, kung tawagin daw ay Haazinu. H-A-A-Z-I-N-U. So, many Jewish communities also recite it during certain times of the year naman. Pero weekly, I think it's Sabbath, binabanggit po ito. And kanina binanggit ko nga in daily morning devotion siguro nila, binabanggit din ito. Weekly, in Torah portion called Haasinu, kung tawagin, maaring ito ay Sabbath rest. And then, ikatlo, annually recitation. It is frequently connected to the high holy days. Kung tawagin ay Rosh Hashanah, ito po yung tinatawag na New Year ng mga Israelita. Kung tawagin in other term is a Feast of Trumpets. Pero ito po ay New Year. And also, yung tinatawag na Yom Kippur. Nire-recite din po ito. Ang ibig sabihin na nire-recite nila ito, yung Yom Kippur, ibig sabihin Days of Atonement. So, ginagamit po nila ito. Nag-recite po sila ito. Itong lyrics na ito, chapter 32, na dinaan natin 2 weeks ago. And then, mga kapatid, dahil nga utos ito ni Lord kay Moses and to all the Israelites, kantahin ba ito o basta banggitin ito and then kakaroon ng recitation sa templo or I think sa synagogue or sa Sabbath rest. And then hanggang sa panahon ni Jesus po. And then hindi lang po 'yon. And perhaps hanggang sa panahon ng Revelation. May nakita po, may nireveal po ang Book of Revelation kay John the Beloved. May binanggit po dito, nung pinakita, nung sa langit, pinakita ng, I think, angel kay John the Beloved, na may umaawit po daw sa langit, Song of Moses and Jesus, o kaya yung tinatawag na the Lamb. And binanggit kasi doon, pinagdinaanan po natin ito May mga naglagay doon sa Revelation 15 verse 3 to 4, ang inilagay yung Exodus 15 na
kanta raw ni Moses tsaka ni Miriam, Song of Victory. Pero mga kapatid, majority do sa lyrics ay galing dito sa Deuteronomy 32. Yung lyrics ng kanta na yon. Kasi nga, kasama si Jesus kumakanta. Kasi si Jesus, siyempre, bilang Israelite siyang nire-represent niya, kasama siya sa kumakanta. Okay, nire-recite. Tignan natin Revelation 15, verse 3 to 4. Ito po yung kinakanta doon sa langit. At inaawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero. Alam naman natin kung sino yung kordero. Na sinasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Verse 4. Sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan o Panginoon sapagkat ikaw lamang ang banal? Ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag. Mga kapatid, pag binasa niyo po itong Deuteronomy 32, verse 1 to 4, andun po yun. Yung binabanggit doon na ang daan ay katarungan sapagkat siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, siya ay matuwid at banal. So, yun yung lyrics na yun. And then, yung isang part po, lyrics din, sa verse 43, sa bandang dulo ng Deuteronomy 32, magalak kayo ang mga bansa kasama ng kanyang bayan sapagkat ipaghihiganti niya ang dugo ng kanyang mga lingkod. At maghihiganti sa kanyang mga kalaban at patatawarin ng kanyang lupain ang kanyang bayan. So, andito po yan, sapagkat ikaw lamang ang banal, ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo. So, wala po yung specific o explicit verse talaga na binabanggit yan. Pero sabi dito, kanta ni Moses tsaka kanta ng Panginoon. Ito lang naman ang itinuro ng Diyos sa Deuteronomy 32, yung lyrics ng kanta nito, bilang memories po against Israelites para paalalahanin ang mga Israelita. Kaya majority po, ito po marahil ang mga lyrics na yon. Kaya nire-recite or kinakanta man nila, nagagamit po itong chapter 32 na pinag-aralan natin 2 weeks ago. Now, verse 48, balik tayo, Deuteronomy 32, verse 48 hanggang 52. Dito po mga kapatid, kakausapin po ni Lord si Moses. Ito po yung last two message ni Lord. Meron pa ho sa chapter 34. So, bago po siya mamatay, meron pong dalawang mensahe ang Lord. Ito po yung pangalawa sa last na mensahe niya. Meron pa sa chapter 34. So, ano sasabihin ng Panginoon? Verse 48. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses ng araw ding iyon. Yung araw ding iyon. And then verse 49, sabi ni Lord, umakyat ka sa bundok na ito ng Avarim, sa bundok ng Nebo, na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho. Tanawin mo ang lupain ng Kanaan na aking ibinibigay sa mga anak ng Israel bilang pag-aari. So, instruction ni Lord kay Moses ay inutusan siyang umakyat sa bundok. Sa bundok ng Nebo, sa bundok ng Abarim. Pag umakyat ka doon, tanaw mo yung unang lugar o unang city na papasukin ng mga Israelites, yung Jericho. Tawid lang po yan. Kitang-kita po yan. Sabi ni Lord, tanawin mo ang lupain ng Kanaan. And then, ito yung ibibigay niya sa anak ni Israel. Verse 50. Verse, tama ba ako? Okay. Verse 50. Mamamatay ka sa bundok na iyong inakyat at isasama ka sa iyong angkan. Gaya ni Aaron. Si Aaron po unang namatay po. Na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor at isinama sa kanyang angkan. So si Miriam namatay na po sa chapter aklat ng Bilang
chapter 20. Si Aaron, namatay na rin po. And then, si Moses, yan na lang natitira. Pero si Aaron po, mga kapatid, natubos po siya ni Moses doon sa Exodus 32, nung gumawa siya ng Diyos-Diyosan, sinakayunan niya yung mga matatanda na Israelita, gumawa sila ng gold calf. Sinave po ni Moses, pinag-pray po siya, at pinag-pray din yung mga Israelites in Deuteronomy 9. Verse 17, sinave ni Moses ang Israelita, and then verse 20, sinave ni Moses si Aaron. Pero itong kasalanan ni Aaron at saka ni Moses, iba pa ito sa mga naunang kasalanan ni Aaron. So this is only the sin na na-commit po ni Aaron. But tingnan natin, mamamatay ka sa bundok na iyong inakyat. Actually, sa 34 pa, chapter 34 pa niya akyatin to. At isasama ka sa iyong mga angkan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor at isinama sa kanyang angkan. Now, mga kapatid, bakit ba siya mamamatay? Sabihin, hindi siya makakapasok sa promised land. Saan ba siya mamamatay? Outside the promised land? O inside? Kung tutusin, mga kapatid, sa umpisa pa lang ng ministry ni Lord na binigay kay Moses, in Exodus chapter 3, verse 17, Exodus 33, verse 1, pinangakuan si Moses ng Lord na siya maglilid sa mga Israelita to enter the promised land. Pero nagbago ang Diyos. Nagbago ang desisyon ng Panginoon. Hindi na siya makakapasok actually. Sabi dito, mamamatay siya sa bundok na ito. Facing the Jericho or Canaan. Hindi siya makakapasok sa loob. Bakit po kaya? Tingnan natin, verse 51. Sapagkat kayo'y sumuway. Kayo, ibig sabihin, hindi lang si Moses. Yung sinasabi ko nga po sa inyo na si Aaron. Si Aaron at si Moses ay nagkasala. Sapagkat kayo sumuway sa akin, sabi ng Panginoon, sa gitna ng mga anak ni Israel, sa tubig ng Meribah ng Kadesh, sa ilang ng Zin. Sapagkat hindi ninyo ako itinuring na banal sa gitna ng mga anak ni Israel. Mga kapatid, mamamatay si Moses, siya na lang natitira, si Aaron po, tapos na, namatay na po. Siya na lang ang natitira na hindi makakapasok. Kung tutusin nga pa, mga kapatid, ang nakapasok lang 20 years old and above, si Joshua lang talaga, at saka si Caleb. Even si Moses, si Aaron, mga lingkod to ng Diyos. Bakit po? Kasi po sumuway po sila, si Aaron at si Moses. Sa nangyari, parang may tumatawag si nanay. Sa nangyari sa kanila sa tubig ng Meribah. So napahiya ang Panginoon sa harap ng mga banal. Napahiya ang Panginoon sa harap ng mga Israelita na masabi natin sumusuway, hindi banal. Napahiya ang Diyos na banal sa mga taong hindi banal. Sabi dito ng Panginoon, sapagkat hindi niyo ako tinuring na banal sa gitna ng mga anak ni Israelita. So sumuway po si Moses at si Aaron. Balikan natin ito, mga kapatid. Tapusin lang natin hanggang verse 52. Verse 52, gayon may, sabi rito, makikita mo ang lupain sa harap mo. Kumbaga sana parang consolation na lang ito kay Moses. Anyway, para sinasabi ni Lord, makikita mo naman yung pinangako. Ngunit hindi ka makapasok sa lupain na aking ibinigay sa mga anak ng Israel. So parang consolation na lang. So, sorry to say na parang
Siya ang nagsimula, si Moses, pero hindi siya ang magtatapos. May nangyari po, mga kapatid. Pinakita lang po sa malayong distansya yung Kanaan, pero hindi siya makakapasok. So, ang tanong po dito, so hanggang verse 52 na lang po tayo ngayon. No? Ano po bang ginawa ni Moses at saka ni Aaron? Bakit gano'n na lang na para bang wala ba siyang favor kay Lord? Wala ba siyang in question na pa, Lord, actually isang beses lang talaga siya nagkasala with, sa loob ng 40 years na kasama niya ang Diyos. Nag-start ng Exodus. May kasalanan si Moses, nakapatay po siya ng isang Egyptian, isa yata yun, and then hinanting siya ni Pero, nagtago po siya. Nung namatay na si Pero, bumalik po siya sa Israel. Next, bumalik po siya sa lugar na ando ng mga Israelita sa Egypt. And then ginamit siya ng Panginoon. So nagtago po siya, and after 40 years, nagpunta po siya ng Egypt. Ano po ba ang dahilan? Bakit po napakaganda ng plano ng Panginoon sa simula, pero bandang huli hindi na binigay kay Moses yung magandang pangako na makakapasok sa promised land. Flashback po tayo. Yung sinasabi ng Panginoon na sumuway sa verse 51. Ano po ba yung pagsuway na ginawa nila sa gitna ng mga Israelita tungkol sa tubig daw ng Meriba, ng Kadesh, sa ilang ng Zin? Ano ba yung hindi nila itinuring na banal ang Diyos sa gitna ng mga Israelita? Ano ba yung ginawa nila? Tingnan natin, mga kapatid. Nung dumating po ang mga Israelita sa lugar ng Meriba, nauhaw po ang mga Israelita, nag-complain, nagreklamo, sana parang gano'n, na namatay na lang sila sa Egypt. Alam niyo naman po yung mga Israelita, ano po pasaway po Sabi sa 20 verse 2, at walang tubig na mainom ang kapulungan at sila nagpulong laban kina Moses at Aaron. Verse 3, nakipag-away ang bayan kay Moses at nagsabi, sana ay namatay na kami nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang kami at ang aming mga hayop ay mamatay dito? Bakit ninyo kami pinaawan mula sa ito upang daling kami sa masamang lugar na ito? Hindi ito ang lugar na bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada at dito walang tubig na mainom. Actually, hindi pa sila nakakarating doon sa promised land Yung tinatawag ni Lord na a land with milk and honey. Actually, nag-ano na sila nagkaroon na nga ng sample ng malaking ubas na dala nila doon sa Book of Numbers 13, 14. Nag-spy po sila doon. Talaga pinangako yung lugar na ito ng ubasan, pero ngayon nailip po sila. Dumating ulit sila sa isang lugar na walang tubig. So si Moses at si Aaron umalis sa harapan ng kapulungan, nagtungo sa pintuan ng toldang tipanan at nagpatirapa sa Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. So sabi sa verse 7, yun natin. Nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, kunin mo ang tungkod, sabi ni Lord kay Moses, at tipunin mo ang kapulungan, congregation. Ikaw at ang kapatid mong si Aaron. Ito ang instruction ni Lord, at magsalita kayo sa bato. Second time na po kasing nagkaroon ng problema sa tubig, yung una sa Rephidim. So, ang utos doon ng Lord, strike yung bato. Once. Sumunod si Moses at natupad yung utos. But this time, second time, sabi rito, magsalita kayo sa bato. Ang instruction ni Lord kay Moses at kay Aaron, magsalita kayo sa bato. Sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Salita lang. Sa gayon, maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato.
Gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop. Hindi lang sa kanila, pati hayop makakainom. So, kinuha ni Moses ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng inuutos sa kanya. Tinipon ni na Moses at Aaron ang kapulungan sa harap ng malaking bato at kanya sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, sabi ni Moses sa ni Aaron, mga mapaghimagsik. Actually, may galit po si Moses dito. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Sabi ni Moses. Itinas ni Moses ang kanyang kamay at 2 ulit na hinampas ang kanyang tungkod. Ang malaking bato at ang tubig ay lumabas na sagana at uminom ang kapulungan at ang kailang mga hayop. Mga kapatid, ang utos, ang instruction ng Diyos, kausapin yung bato. Speak to the rock before the eye of Israel. At maglalabas ito ng tubig. Ngayon, may introduction pa si Moses eh. Ibig sabihin, may galit po siya sa mga Israelita eh. Pakibalik nga, Sister Sally, sa 10. Tinipon ni Moses at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng malaking bato. Ibig sabihin, sa harap, kitang-kita rin si Moses ng mga taong bayan. At kanya sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapaghimagsik. So, andun yung may galit siya. Mapaghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? So, tanong niya. At itinaas nga ni Moses ang kanyang kamay at 2 ulit na hinampas ng kanyang tungkod ang malaking bato at ang tubig ay lumabas na sagana at uminom ang kapulungan at ang kanilang mga hayop. Andun yung resulta, which is tama ang resulta, pero anong nangyari? Verse 12, sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, sabi ni Lord, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel. Kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. So, andito na po, andito kagad ang hatol ng Diyos because of disobedience nila, dalawa, sa Diyos. Yung instruction, hindi sinunod. Ibang ginawa ni Moses. Dahil dito, hindi sila makakapasok sa promised land. Anong sabi? Verse 13, ito ang tubig ng Meribah na kung saan nakipag-away ang mga anak ni Israel sa Panginoon at ipinakita niya sa kanila na siya ay banal. So mabilis ang hatol ng Panginoon dahil sa hindi sila sumunod, nawala yung karangalan ng Diyos. Pwedeng matawa yung mga tao eh. Pwedeng matawa yung mga tao. Ibig sabihin, pwede mag-isip yung mga tao na sabihin na akala ko kakausapin lang ni Moses yung bato. Hindi sumunod si Moses. Pero lumabas yung tubig. Nung hinataw ni Moses ng 2 beses, ang thinking siguro ni Moses, ginawa sa Rephidim, hampasin ng 1 beses yung bato. Ito pangalawa, ginawa niya, hinampas niya ng 2 beses. Siguro baka yung instruction, ang tingin niya eh ganon. Hindi niya naiisip na sabi ng Panginoon, kausapin. Kausapin yung bato. So, ang nakita ng mga Israelita, yung resulta ng pagpapala, pero nag-violate po sa pagtupad ng batas o ng kautusan ni si Moses. Mimisinterpret ang Diyos. Pwede sabihin ng mga Israelita, hindi sumunod si Moses, pero lumabas yung biyaya, may tubig. Pwede naman pala yun eh. Kahit hindi mo sundin ng Diyos, mangyayari din pala yun. Yun ang pwedeng lumabas sa isipan ng mga Israelita. Napahiya ang Panginoon, mga kapatid, kay Moses. Sa ginawa ni Moses at ni Aaron. Sa kanilang pag-disobey sa Panginoon. Ngayon po, meron po tayong 4 na reasons
Bakit po hindi nakapasok si Moses? Ito po yung pagbabatayan natin, yung Aklat ng Bilang, chapter 20, verse 7 to 13. Kababasa lang po natin. So, 4 reasons why Moses did not enter the promised land. Apat na dahilan. Una, mga kapatid, ito po yung mga nasa lang to, ang pinaka-summary nito ay yung disobedience. Pero ano-ano po ba yung konektado dito? Number one, because Moses obeyed God with anger and blamed the Israelites. Dahil si Moses ay sumunod nga, pero may galit, mga mapaghimagsik, sabi ni Moses sa mga Israelita. Ngayon, isinisisi pa ni Moses ang mga Israelita sa kanilang kasalanan. Tignan po natin yung actually nagsisi po si Moses pero hindi po siya pinatawad ng Panginoon. Tignan natin to Deuteronomy 3:23 to 26. Ako'y nananalangin sa Panginoon ng panahon din iyon. After nung nangyari na yun, na sinasabi, O Panginoon Diyos, pinasimulan mong ipakita sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan. Ito po yung sinasabi natin na nagpasimula si Moses sa gawain, ministry to lead the Israelites inside the promised land or to enter the promised land. Sabi niya, pinasimulan mo ipakita sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at iyong kamay na makapangyarihan. Sino ang Diyos sa langit o sa lupa ang makakagawa ng tulad sa iyong mga gawa ng iyong kapangyarihan? Pinuri niya pa ang Panginoon. Sabi ni Moses, hinihiling ko sa iyo. Ito yung sinasabi. Actually, ito yung Deuteronomy 3, ikinukwento na lang ito ni Moses sa mga Israelita, yung mga makakapasok sa promised land. Sabi niya, humingi siya ng tawad. Sabi niya, patawarin mo ako at nang aking makita ang mabuting lupain sa kabila ng Jordan. Kasi pinangakuan siya eh. Gusto niya makarating, mga kapatid. Pinangakuan siya ng Panginoon, pero dahil sa kasalanan, isang kasalanan lang, nawala yung pangako na yun. Sabi dito, ipatawarin mo ko at nang aking makita ang mabuting lupain na sa kabila ng Jordan, ang mainam na lupain maburol at ang Lebanon. Patawirin. Yung patawirin pala, hindi patawarin. Ngunit, ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo. Yan po. Sinisisi po ni Moses yung mga Israelita. Wala, labas na po yun eh. Alam niyo po, minsan tinignan ko sa batas natin, halimbawa, kapag meron bang isang committed crime na ginawa ng isang tao, and then because of somebody na bine-blame, actually, ni-research ko, sabi ng batas, there is no, ibig sabihin, walang connection po to sa, hindi niya pwede sabihin, nagawa ko po ito kasi po, di ba? Yung bang, kasi po siya eh, okay, napatay ko po siya kasi siya yung nagsimula. Hindi mo pwede i-blame yung, so yung ang tawag daw dito, dependent, and nakalimutang ma-review ulit, pero parang dependent yata, na ikaw mananagot sa iyong ginawa. Pero dito, sinisisi pa ni Moses yung mga Israelita. Ngunit ang Panginoon nagalit sa akin dahil sa inyo. Mga kapatid, sana aminin na lang ni Moses na yun ang reaction niya ng mga oras na yon. Aminin na lang niya na talagang mali yung ginawa niya. Pero naninisi pa si Moses. At hindi ako pinakinggan, sabi ni Moses. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ka nang magsalita pa sa akin ng tungkol sa bagay na ito. Mga kapatid, mabigat po ito, mga kapatid. Si Moses humihingi na ng tawad. Mga kapatid, sabi ko kanina, si Aaron, nung nagkasala siya doon sa paggawa ng gold calf, humingi ng tawad si Moses, ipinag-pray niya Israelita at ipinag-pray niya rin si Aaron. Sabi ni Moses, papatayin sana si Aaron ni Lord. Pero pinatawad siya ni Lord kasi nanalangin si Moses. Ngayon, dahil dalawa sila nagkasala dito,
Hindi na, wala na, dineclared na kagad ni Lord yung kamatayan ni Aaron. Ngayon, ang tanong, hindi pinatawad si Moses dito. Why? Because wala na pong higit kay Moses para magsalba ng kanyang buhay. There is no salvation or there is no uh, man o man of God above Moses. Si Moses na ang pinakamataas na level ng lingkod ng Diyos. At susunod na rito ay ang Diyos or angel. No one can save Moses. Wala na po. Wala pa po si Jesus dito para i-save siya, para patawarin siya. Humingi siya ng tawad, hindi na siya pinatawad because walang savior na pwedeng mag-save, mag-pray kay Moses. Wala. Si Aaron, pinatawad because si Moses ay mas mataas na antas ang pagiging lingkod ni Moses kay Aaron. And even si Miriam, doon sa nung nagkasakit si Miriam dahil nag-rebel against kay Moses sila eh. Pero wala na, si Aaron kasi high priest, so meron pang isang mataas na level ng servant ng Lord, si Moses. Napatawad po si Aaron. But who can save Moses kung siya naman ang magkasala? Wala po. Kaya ang declaration ni Lord is death. Mamamatay talaga siya. Now, kapatid, kung susunod po tayo, kasi po si Moses parang sumunod nga sa Diyos pero nagdadabog. Naninisi pa siya ng mga Israelita. So dapat pag susunod ang tao, hinaharap ng Lord yung obedience with joy. Sabi po dito sa Deuteronomy 28 verse 27, 28-27. Deuteronomy 28-27. Tingnan ko lang kung tama ako Nga. O baka Deuteronomy, teka lang mali yata ako. 28. Wait lang Para malayo yun eh. Hindi yun I think 47, sorry, 47. Deuteronomy 28:47. 47 pala, nagkamali ng sulat. Sapagkat hindi ka naglingkod na may kagalakan at may kasayahan ng puso sa Panginoon mong Diyos dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. So, the Lord looking for yung obedience natin sa Kanya dapat may joy. May yung pagiging servant natin, hindi yung kasi si Moses po sumunod nga, nagdabog, nawala po siya sa instruction ni Lord, hindi niya nakuha. Dahil wala siyang joy. Hindi naman lagi, at that moment lang na siya po ay nautusan. Sabi ko nga po, mga kapatid, 40 years niyang kasama si Lord. Ito lang yung talagang kasalanan ni Moses. So, second reason why Moses did not enter into the promised land, because Moses became out of focus to the instructions of God. Out of focus po siya. Dahil nakafocus po siya sa galit niya, and then di niya alam, hinawakan niya po yung rod, and then he strike the rock. Very, very clear ang instruction ni Lord, speaks to the rock. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 28 verse 15, ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin, kung hindi ka nakapokus at
at tuntunin na aking inutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. So general na curse na po yan. If the Israelites is not focused sa utos ng Panginoon, sa instruction ni Lord, mapapahamak po. Ano pa? Ikatlong reason, because of Moses' anger, dahil sa kanyang galit, it caused him to make a mistake. Dahil sa kanyang galit, nagkaroon siya ng pagsunod na mali because of his anger. Yung sumunod nga siya pero nakapokus po siya sa ibang bagay and then na-out of focus po siya sa yung instruction ni Lord and then mali ang nagawa. Nangyayari din sa atin siguro yan. Hindi ko matandaan kung ako yun. Nainutusan ako, parang nagdadabog ako, tapos mali yung nabili ko. Siguro bata pa ako noon. Anyway, parang ganon because nagkakaroon ka ng negalit, no? So sabi sa awit, chapter 4, verse 4, magalit ka, subalit huwag kang magkasala. Okay. Pagpalagay natin, nagalit si Moses, pero dahil sa galit na yon, nagkamali. Nag-mistake, nagkamali ng ginawa. Magbulay-bulay ka na iyong puso sa iyong higaan at tumahimik ka. And then, nirequote po yan ni Paul. Sabi dito sa Ephesians 4, verse 26 to 27, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang iyong galit. Kailangan may control. Kailangan hindi tumatagal. Kapag tumatagal po yan, ang sabi sa next verse, huwag bigyan ng pagkakataon ng diablo. Kapag ang galit po ay tumagal, magkakaroon po ng portion. Si evil spirit, ang diablo, makakasingit. Mga kapatid, how many times? More than 10 times. Actually, marami po sinabi si Lord. Makasampung ulit ninyo akong ginagalit ang mga Israelita. At nagre-reflect po kay Moses. Kasi bago po dumating ang galit sa Lord, pumupunta muna sila kay Moses eh. Kasi Moses, siya yung nagsushoulder ng galit ng Israelita sa Panginoon. Siya ang unang nag-absorb. Kaya, I think, sa mga panahong iyon, baka napupuno na rin si Moses. Baka hindi niya na kayang i-shoulder po yung reklamo ng mga Israelita hanggang sa sumingit na po yung, let's say, diablo or any evil spirit dahil tumagal na dahil imagine nyo, 40 years. Paulit-ulit ang katigasan ng ulo. Pero hindi naman lagi yon kasi napalitan na po ng ibang generation naman po yan. But, mga kapatid, para hawakan mo ang bansang ito, actually, sumuko na ang Panginoon, si Moses eh. May mga portion dyan sumusuko na si Moses. Dinaanan din po natin yun. Pero, the Lord comforts Moses. No? Kaya mga kapatid, kung sakali mang magalit, dapat nakapokus pa rin tayo. Huwag natin tagalan ang galit. Kailangan huwag magkasala. Huwag magkasala. Kasi magkakaroon ng mali. Kapag sumunod po tayo na may galit, pwede tayong magkaroon ng kamalian at kasalanan. Fourth reasons. Disobedient heart turns into unbelief and can compromise the holiness of God. Kapag nag-disobey ang tao sa Diyos, nawawalan yung pagtitiwala ng taong nakakakita sa Diyos. Kasi nga, nagkasala si Moses, and then nawala yung pagiging holy ng Lord sa mga anak ni Israel kasi nga mali yung ginawa. So, nako-compromise. Balikan lang natin to. Aklat ng Bilang, chapter 32, verse 51. Sapagkat kayo sumuway, Deuteronomy, sorry, mali naman. Deuteronomy 32:51. Ito po yung kasama natin sa pag-aaral ngayon. Binalikan ko lang. Sapagkat kayo sumuway sa akin, sabi ni
sa gitna ng mga anak ni Israel at sa tubig ng Meribah ng Kades sa ilang ng Sin, sapagkat hindi ninyo ako itinuring na banal sa gitna ng mga anak ni Israel. Para sa Panginoon, once na yung hindi mo itinuring na banal ang Diyos, yung bang dinisregard mo ang Panginoon sa kanyang pagiging holiness and righteousness, yung hindi mo siya in-honor, hindi mo siya ni-recognize as God, Savior, righteous, holy. Pag hindi mo siya ni-recognize, mga kapatid, sa ibang tao, sumuway ka, kilala ka, Moses ka eh. Aaron ka eh. Actually, dalawa sila nagkasala. Kilala ka ng buong Israelita. Millions of Israelites. You are very famous. Si Moses, very famous that para kang kaibigan ng Diyos eh. And then, sa isang kasalanan lang, nawala po eh, na disregard o kaya hindi na-recognize yung holiness and righteousness ng Panginoon. Kaya ngayon, sabi dito, hindi ka makakapasok. Kaya mga kapatid, no, tayo bilang lingkod din ng Diyos, kayo po nanonood, tayo po dito sa church, kailangan, kapag tayo po ay nagkakasala, nakokompromise yung righteousness ng Panginoon eh. Yung holiness niya, nakokompromiso eh. Kahit wala nakakakita na nagkakasala tayo, alam ng Lord, nakokompromiso po yung ang kanyang kabanalan sa maling ginagawa natin. Actually, ako, natututo ko na kinokorek ako ng Panginoon sa mga ganitong bagay. So, I'm so happy na ganito, tinatamak tayo ng Panginoon. Minsan kasi yung kasalanan natin nakatago. Walang nakakaalam. Kasi nga, minsan lingkod tayo, nakakaya malaman. Minsan, ano bang iniisip mo? Ano bang ginagawa mo sa lugar na hindi ka nakikita o hindi lantad? Mag-ingat po tayo, mga kapatid, dahil wala pong lugar na sikreto sa Diyos sa buhay natin. Lantad po tayo sa Diyos eh. Kaya nga, kapag tayo po ay nagdi-disobey, yung puso natin ay nagiging unbelievers po sa paningin ng Diyos at nakokompromiso yung holiness and righteousness ng Panginoon. So ngayon, ano ang judgment ng Panginoon? Nakita natin dito yung anong hatol ng Panginoon. Verse 50, mamamatay ka sa bundok na iyong inakyat. By the way, sa chapter 33, by the way, next week po, wala muna po tayong gawain. Nasa conference po kami. Pero itong chapter 33, hindi ko po alam kung basbas po to ni Moses sa buong tribes ni Israel. Hindi ko po alam kung anong kalooban ni Lord, kung isang beses ko na lang i-share ito. And then last chapter 34, the last 2 chapters na lang po tayo. But anyway, mga kapatid, let the Lord will be na lang. Sa susunod by November na po tayo kapag sharing. So, disobedience to God is a rebellious against God. Yung pag-disobey sa Panginoon ay pagre-rebelde sa Diyos. Ang parusang kamatayan ni Moses is the same like Adam. Yung pareho sila. Tingnan natin, Roma chapter 5 verse 14. Sabi dito ni Pablo, gayon man ang kamatayan, kasi nga nahatulan si Moses ng kamatayan, gayon man ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses. Kama. Kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan. So, ibig sabihin, ang paglabag ni Adan at paglabag ni Moses, pareho. Disobedience, mga kapatid. And even, kahit doon sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa sa darating. So, mga kapatid, dalawa po yung pwedeng tingnan dyan yung view na ang kamatayan mula kay Adan ay naghari hanggang kay Moses. Kasi si Moses at saka kay Adan, wala pong savior na pwedeng magligtas sa kanila ng mga panahon na yon. So, kaya yung kamatayan, and then after ni Moses, nung pumasok sila sa Kanaan, doon po na-practice yung dapat na batas. And then, yung batas po na tinatawag na sin offering,
Kasi nahati po yung batas na lahat po ng doon sa batas po yon meron tinatawag na kasalanan na mababaw at kasalanan na mabigat, na more or less 36 yung batas na merong death penalty. So, pagdating ni Moses, nung ginawa ang kautusan at nung after ni Moses na i-apply po ito sa Kanaan, medyo yung kamatayan na konting ibig sabihin yung death po, nahiwalay ng konti doon sa ibang kasalanan na pwedeng mag-alay lang ng tupa, ng kambing, yung mga mababaw na kasalanan. So, meron din kasalanan na mabigat na ang kaparusahan ay death penalty. So, yung parusang kamatayan ay lumiit ng konti batay sa sukat ng kasalanan. After nung ni Moses, kasi nai-apply na po yung kautusan, nagkaroon na po ng sin offering, nagkaroon na po ng burnt offering. So, yung sin offering, para lamang sa mga mabababaw na kasalanan. Pero, kapag ang kasalanan ay subject for death penalty, ang capital punishment, for example, pakangalo niya, pakikiapid, yan yung mga batas na dinaanan natin, yung mga disrespect sa mga magulang, kapag ang magulang sinaktan, minura, ilalabas yung mga anak at babatuhin hanggang mamatay. Pag ilalabas sila sa city gate, pag-usapan ng mga elders, yung kidnapping, rape, yan yung mga may death penalty. So, ang mga may death penalty po noon, hindi kailangan ng sin offering. Hindi na kailangan mag-ali ng tupa. But ilan lang po yun. Yun yung mga major sin na batas ni Moses. Kaya nga mga kapatid, yung kasalanan dito, yung isang view yun na hanggang kay Moses. Kasi nga after ni Moses, ni-apply na po yung mga tawag dito yung mga batas sa Kanaan. Yung mga sin offering, burnt offering, peace offering. So dito mga kapatid, isang beses lang po nagkasala si Moses, but andun kaagad ang hatol ng Diyos. So pinakikita lang ng Panginoon na there is no one is above the law. Kumbaga sa atin walang sino man ang hihigit sa batas o walang sino man ang hihigit sa kautusan. Kasi pwede sabihin, Lord, si Moses naman yan, dapat pinagbigyan mo na. Lord, lingkod mo yan dapat pinatawad mo na lang. Pwede natin sabihin yun, but no. Ipinakikita ng Panginoon that no one is above the law of God. Even si David, pinarusahan ng Diyos. David, the man after heart of God, tama ba ako? Pinarusahan. Si Moses, pinarusahan. Isang beses na nagkasala. Si David ka parang ilang beses, 2 beses yata. Kaya tayo ay mag-iingat din. Wala pong favor, oy, Kristiyano ka na, oy, born again na ako. Ingat po tayo. Baka sabihin natin na masyado natin inaabuso yung grace, no? Be careful. Hindi po. Kung si Moses, pinatawan ng parusa ng kamatayan, na bagong plano ng Diyos. Dapat siya maghahatid sa Kanaan, pero hindi because of one sin, disobedience. So we must obey God. Be careful to disobey the Lord. Mga kapatid, sabi ni Jesus, itong batayan ng Panginoong Yesus, kapag sinusunod mo ang batas, kalooban ng Lord, ang mga salita ng Panginoon, kapag sinusunod natin, para kay Jesus, this is a love of Christian or believers to God the Father, at sa Kanya. Ito'y pamantayan ng pag-ibig ng Diyos. Bago tayo mag-closing, sabi dito sa 1:14:21 to 24. 1:14. Yeah, tama. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko, sabi ni Jesus. So, yun siyang tumutupad ng mga utos. Batayan ni Jesus to na nagmamahal siya sa Diyos. At siya'y mamahalin ko, sabi ni Jesus, at ihayag ko ang aking sarili sa Kanya. Verse 22, si Judas, hindi po Iscariote kasi wala na po dyan si Judas ng mga oras na yan,
nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Yung salita ni Jesus. Batayan ni Jesus kung paano magmahal sa kanya. At siya'y mamahalin ng aking Ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So, ang batayan ni Jesus, mga kapatid, kung paano siya mahalin, kasi mahal natin ang Lord. Marami pong tao, kapag tinanong mo, sigurado sa 10 tatanungin mo, do you love Jesus? Do you love God? Na kung sa 10 sasagot, sigurado baka 10 rin ang sasagot, yes. But how do you love the Lord? Ito po ang batayan ni Jesus. Sundin natin ang utos niya. Tuparin natin ang utos niya. Be careful na mag-disobey tayo because disobedience is rebellious against the will of God. Let's pray. Father God, salamat po. No one is above the law. No one is above the commandments. Kahit sino pa siya, once na siya ay nagkasala, naniniwala kami na may kapatawaran man kayo, pero may kaparusahan din na nakalaan. But salamat po sa gabing ito na muli mo kami pinaalalahanan na matakot kami sa iyo. Matakot kami na sumuway sa mga utos mo. Maging hayag man ito o lihim sa maraming mga Kristiyano na itinatago ang buhay nila na lihim, ginagawa sa dilim, ang mga bagay na takot ipakita dahil lumalabag. Sa Panginoon, kami po ay nagsusumamo, nagpapakumbaba sa iyo, at nagpapasalamat po sa biyayang ito na kami ay patuloy niyong tinuturuan ng mga karagdagang kaalaman. Patuloy kong tinataas sa inyo, Lord, si Sister Raquel Pereira. Have mercy on Sister Achi, Lord, sa kanyang karamdaman. Nawa po ay makaranas po siya ng mercy healing mula sa iyong puso, Panginoon. Dalangin ko rin po, biyanan po ni Sister Cindy, I think naka-confine po yata ngayon. Please mercy. Have mercy para sa kanila, Ama. Si Malu Salvador, fourth stage cancer po, Lord. Kalooban din po naman ninyo na siya gumaling. Looban din po ninyong gumaling po si Nanay Carmelita Cruz, nanay ni Dr. Oliver Cruz, na lumakas po siya. Dalayan ko rin po, Panginoon, si Susan Clemente, my classmate, gumaling po, Ama, aming Diyos. Continuous blessing din, Panginoon, kay Caleb, at kay Gia. May mga bata ngayon, Lord, medyo uso po ang narakaraang sakit, no? Even sa mga adult, nawa, Lord, wag na pong kumalat ang mga virus na ito na nagbibigay ng sakit sa mga tao. At gumaling po nawa ang lahat po ng mga tao na nangangailangan po ng inyong kagalingan. Protection din po kala brother doon. Sila po ay sa Japan, aming Diyos. Salamat po and blessing din po ng work para kay Kim. Ganun din po, Panginoon, sa blessing din po. Bukas naman ay birthday ni Kim. Dalangin namin ang patuloy na biyaya, protection sa kanyang kalusugan. Nawa, Lord, dalangin namin ang gift ninyo kay Kim ay magkaroon ng work. So, sa ngayon, nandito po sila, bagong balik po sila galing sa ibang bansa, Panginoon. Praying kami na makapag-adjust po sila. Dalangin namin ang provision po sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, Lord. At salamat po sa continuous blessing po. Pinagkalag nyo sa kalakasan ni Nanay. Even si Mami, biyanan ko, maraming salamat sa lakas niya. Bigyan ninyo. Thank you, Lord. Meron ka pang prayer request. Lord, salamat din po sa 59 years of age na pinagkalab mo sa akin. Maraming salamat sa biyayang ito. Purihin ka at dakilain ka. Pinasasalamatan kita, Panginoon. Ama, salamat. In the name of the Lord Jesus, pray. Amen. God bless you all po. Purihin po ang Panginoon. Ingatan po kayo ng Panginoon.